Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, nasa 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kinabang sa Mega Job Fair na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling ibinida ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa campaign rally sa Carmen, Davao del Norte. Kahalagahan ng matalinong pagboto pinaalala sa mga Davaoenyo. Lokal na pamahalaan ng Quezon City patuloy ang pagdugon sa mga kaso ng dengue kasunod ng deklarasyon ng dengue outbreak sa lungsod. Cashless toll collection ipatutupad na sa March 15, 2025. Presidential Anti-Organized Crime Commission target ang zero pogo sa bansa. At Riverwalk na bahagi ng Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project bubuksan na ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, nasa 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nakinabang sa Mega Job Fair na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tagum City, Davao del Norte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV. Personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair sa Tagum City sa Davao del Norte, kung saan halos 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa Carmen at Tagum City ang dumalo. Ito ay inisyatiba ng Office of the President at Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa layo na mapabuti ang pamumuhay ng mga 4-piece beneficiaries sa bansa. Ito ay bilang pagtupad sa aming mandato at sa aming pangako na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga benepisyaryo ng 4-piece at saka ng tupad. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Inaasahang nasa 3,000 pre-identified existing household beneficiaries sa 4-piece ang maaaring matulungan ng programa. Ang mga nasabing benepisyaryo ay magta-transition out na sa programa dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair ay ginanap upang mabigyan ng trabaho at pagkakakitaan ang mga 4-piece beneficiaries upang mapanatiling progresibo ang kanilang pamumuhay kahit hindi na tumatanggap ng ayuda mula sa programa. Ang 33 taong gulang na 4-piece beneficiary mula sa Magsaysay, Carmen, Davao del Norte na si Michi Natad, hire on the spot bilang cashier sa isang mall sa Panabo, Davao del Norte, kung saan 7 taon na siyang benepisyaryo ng 4-piece. Nagpasalamat jud ko nga nadawat ko. Di kong dili tungod sa 4-piece. Siguro dili ko makasulod ani nga trabaho. Ayon naman sa Regional Director ng DSWD Region 11 na si Merlinda Paragamak, malaking tulong ang programa para sa 4-piece beneficiaries dahil magpipitong taon na sila sa programa at kailangan na nila mag-transition out. Importante po itong activity na ito kasi dinadala natin ang serbisyo para sa kanila. We wanted them to have work, no, para ma-sustainable ang pagtabang, ang ating pagtulong sa ating mga 4-piece beneficiaries. Nakipagtulungan din ang Department of Labor and Employment Region 11 kung saan naging daan din sila sa pag-imbita sa iba't ibang employer at partner companies, kung saan mayroong kabuuang 887 job vacancies ang nakahanda para sa mga benepisyaryo. At mayroon ding iba't ibang special services para sa mga benepisyaryo tulad ng Job Seekers Assistance Booth, Labor Education and Livelihood Desk at Career Development Support Services. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Nagsasagawa na ng fogging at spraying ang mga barangay sa Quezon City kasunod ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa.
3 araw nang nakakonfine sa ospital ang 17 taong gulang na si Kokoy, hindi niya tunay na pangalan. Tinamaan ng dengue ang high school student na nag-aaral sa Quezon City. Lagnat, masakit yung ko, parang may pilay ako sa buto, ganun. Mga 1 linggo na rin. Kasama si Kokoy sa halos 1,800 tinamaan ng dengue sa Quezon City ngayong taon. Mas mataas ang datos ng halos 200% kung ikukumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, nagdeklara ng dengue outbreak ang lungsod. Mga bata ang karamihan na nagiging biktima ng dengue. Sa halos 1,800 cases, 58% niyan ang nasa edad 5 hanggang 17. Hinala ni Kokoy, sa eskwelahan niya nakuha ang dengue. Mga damuhan, mga halaman. Ang tinitignan namin yung mga consistent na pag-ulan. Nag-increase yung mga breeding sites sa ating kapaligiran sa Quezon City. Maraming breeding sites, maraming lamok, at posibleng nagdadala ng dengue virus. Nasa 10, so less than 1% yung case fatality rate. Ilan sa mga sintomas ng dengue ay ang lagnat, pananakit ng ulo, rashes, pagdurugo ng gilagid at may dugo ang dumi. Ipinatawag na ng Quezon City Government ang lahat ng 142 kapitan. Magsasagawa sila ng cleanup drives at mosquito fogging. Binuksan na rin ng mahigit 60 health centers sa Quezon City araw-araw pati tuwing weekend. Libre rin ang dengue test kit sa mga health centers at ospital. Nagsasagawa na rin ang information campaign ng Quezon City para sa iwas dengue tips, kagaya ng paghanap at paglinis sa mga pinamumugaran ng lamok, pagsuot ng long sleeves, paggamit ng mosquito repellent at pag-inom ng tubig. Tuloy-tuloy din ang kampanya ng Department of Health kontra dengue, lalo na ngayong maulan ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Base sa huling tala ng DOH simula January 1 hanggang February 1, 2025, mahigit 28,000 ang kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas ito ng 40% kung ikukumpara noong nakarang taon sa parehong buwan. Search and destroy dun sa mga lugar na pwedeng pamahayan ng mga lamok at magiging kitikite na magiging dengue. So lahat ng tubig sa paligid na naiipon, hindi lang yung madumi, no, pati yung malinis. By the way, yung use self-protection, yung mga damit nga mahabang manggas, mahabang pantalon, o kaya gumamit ng mga lotion or spray na pangtao, na pangbalat na insect repellent. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Muling ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa campaign rally sa Carmen, Davao del Norte. Paalala rin niya sa mga botante maging matalino sa pagboto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Sa harap ng libo-libong Davaoenos, buong pagmamalaking ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Carmen, Davao del Norte ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, dating Senator Manny Pacquiao, dating Senator Tito Soto at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Ang maipapangako ko lamang sa inyo, Davao del Norte, magtatrabaho po tayo para po sa inyo. Gagawin ko po lahat dahil kailangan po ninyo ng kakampi sa Senado. Sinasabi nagbudots lang daw sa Senado. Totoo, nagbudots lang. Nagbudots ng 2,000 panukalang batas at ngayon nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon. Kasama rin sa mga kandidato ng alyansa sina House Deputy Speaker Camille Villar, Senadora Amy Marcos, Senadora Pia Cayetano at dating Senador Ping Lacson, bagamat hindi sila nakapunta ng personal sa Davao. Ayon kay Pangulong Marcos, batid na ng mga kalaban ang bigat ng line-up ng administrasyon, kaya't ang ibang partido kung ano-ano nang sinasabi dahil tila natatakot na umano. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro. Kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino.
nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Paalala ng Pangulo, nasa kamay ng bawat Pilipino ang magiging kinabukasan ng bansa, kaya't mahalagaan niya ang matalinong pagboto sa Hatol ng Bayan 2025. Mula sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan naman natin sa Metro Manila ang susunod na susuyuin ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula rito sa Davao del Norte, Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol sa dengue outbreak sa Quezon City, makakausap natin si Dr. Rolando Cruz, ang Chief Epidemiologist ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang umaga po, Dr. Rolando Cruz, at salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Magandang umaga po at sa ating mga nakikinig po at nanonood ngayong araw na ito. Sa ating unang katanungan po, kamusta po yung estado ng dengue cases dito sa Quezon City? Nadagdagan po ba or bumaba yung bilang mula nang ideklara yung dengue outbreak? So natatandaan niyo po, no, nag-utos ang ating mayor na magbukas ang health center ng Sabado-Linggo. No? So meron tayong mga na-diagnose na dengue, mga nagpunta sa atin nung linggo. So mamaya po maglalabas kami ng mga bagong numero ng dengue cases natin dito sa Quezon City. So as of February 14, yun nga po, nakapagtala na tayo ng 1,769 cases of dengue at 10 nga po dito yung namatay. No? Ano po kaya yung dahilan kung bakit tumaas po yung kaso ng dengue cases at normal po ba yung pagtaas ng bilang ng dengue cases ngayong first quarter ng 2025? So, yung tama po, no? Hindi natin ito ina-expect, no? Kasi usually sa mga ganitong panahon, mababa na yung numero ng ating dengue. Pero nakita natin kasi sa patuloy pa rin yung mga intermittent rains, yung pabugso-bugsong na pag-ulan. At ito ay alam naman natin na nagdadagdag dun sa breeding sites natin. Ano? So kung marumi ang kapaligiran sa ating mga bahay-bahay, pagkaya na inaulanan, ano, magiging breeding sites po yan ng mosquito. At ang unfortunately ay meron tong daladalang dengue virus. No? Ano naman po yung ginagawa ng iba't ibang mga barangay sa Quezon City para mapuksa naman po yung mga pugad, kumbaga ng mga lamok, para hindi na ito kumalat? Ang priority po ngayon, ang utos sa atin ng Mayor Joy ay patayin muna yung mga adult mosquito para hindi na siya makapagat, no? So, extensive chemical control spraying tayo ganun, sa mga clusters area sa barangay. Yun po ang priority ngayon ng ating mga punong kapitan, ano, sa ating mga 142 na barangays natin sa Quezon City. No? At Doc, yung ating mga barangay health centers po ba may kakayanan naman po bang tumanggap ng mga pasyente na may dengue or may capability ba sila na itakbo sila sa mga ospital? Yeah, meron po, no? So tulong-tulong, all hands on deck ngayon ang gobyerno ng Quezon City, no? So ang health center ay bukas Sabado-Linggo, meron tayong mga dengue test kits diyan. At kung kailangan dalhin sa ospital ay meron po tayong mga barangay na tutulong sa atin ng ambulansya at ang ating DRMO para madala ito sa ating mga ospital. Panghuling katanungan po, Dr. Cruz, ano po yung inyong mapapayo sa ating mga residente dito sa Quezon City para makaiwas naman po sa dengue? Ang dengue fever ay nakukuha, no, sa kagat ng lamok. No? Kung walang lamok, wala pong transmission ng dengue. So kailangan po natin maglinis, no? O mag-search and destroy. Hindi porke malinis ang bahay ay wala ng lamok. Pagka may lamok po dyan, ibig sabihin may pinamumugadan tayo ng pinangingitlogan ng lamok. May mga stagnant water po tayo dyan sa loob ng bahay at sa loob ng bakuran natin. So kailangan po natin maglinis at kung may lagnat ang bata, dali na po ito agad sa inyong doktor o sa ating nearest health center. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit.
Samantala, bilang bahagi ng Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project, bubuksan na ngayong araw ang 300 metrong Santiago River Walk. Layo nito na ibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Pagpapayabong sa kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay tinututukan. Salamin ng adhikaing ito ang nakumpleto at nakatakdang buksan sa publiko na Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project. Bukas araw ng Lunes, pangungunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Proyekto ito ng unang ginang na excited na ipinasilip sa kanyang Instagram account. Layo nitong ibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig at maging atraksyon sa mga turista. Magsisilbi rin itong daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade. Patuloy din ang cleanup operation sa Pasig River ng Pasig River Coordinating and Management Office. Higit 2,000 sako ang nakolektang basura sa mga nakalipas na linggo. Inaasahang mas gaganda pa ang Ilog Pasig sa dinaluhang World Government Summit ni First Lady Liza Araneta Marcos na isa katuparan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers, isang non-profit organization mula sa UAE na tutulong sa rehabilitasyon ng ilog. At sa ilalim ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan, sa bagong Pilipinas, 22,000 barangay ang nakilahok sa mga cleanup activities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Ngayong araw inaasahan ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Ito ay pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Si Isaiah Mirafuentes sa PTV sa Balitang Pambansa Live. Isaiah? Magandang morning, Naomi. Alam mo, mas maganda at mas malinis na Pasig River. Yan ang adhikain ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilog Pasig ang pinakamahabang ilog dito sa Metro Manila. Binabagtas ito ang lungsod ng Maynila hanggang sa bungad ng probinsya ng Rizal. Ito ang nagdudugtong sa Manila Bay at Laguna de Bay. At sa tinatagal-tagal ng panahon, hindi na natin nasilayan at naging kwento na lang ang malakristal nitong ganda. Pero sa ngayon, pangarap ng pamahalaan na muling masilayan ang angking ganda ng Pasig River. Nakatakdang buksan sa publiko ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project na ang layunin ay maging isa sa tourist attraction. Ngayong araw, inaasahan ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Ito ay pangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at magsisilbi rin itong daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade. Alam mo, Naomi, ngayong umaga may mga nakikita na tayo mangilan-ngilan na mga namamasyal ngayon dito sa Fort Santiago Metro Walk at maging sa Pasig River Esplanade. At may mga nakikita rin tayo at pinalalaganap sa iba't ibang rehiyon
Ayon sa Pangulo, gagawin niya ang lahat para palawakin pa ang nabanggit na programa na ani ay personal niyang inaalam ang patakbo sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, ganun din naman ang ilan pang programa ng iba pang ahensya gaya ng DSWD at Department of Agriculture. Ayon sa Pangulo, kailangang matiyak na maganda ang koordinasyon sa LGU sa pagbuo at masiguro ang tagumpay ng mga job fair. Kaya naman, gagawin ko po lahat para itong programa na ito ay magkalat sa buong bansa. Hangad ko po ang inyong tagumpay. Noong isang taon, sinabi ng Chief Executive na nasa 1,700 mga job fair ang naisagawa. Sa halos 2,000 job fairs noong 2024, 66,000 mga job seekers ang nakakuha ng trabaho on the spot. Idinagdag ng Pangulo na nang idunsad kamakailan ng trabaho sa bagong Pilipinas na ang target ay mabigyan ng hanap buhay ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay higit sa 9,000 ang naitalang mga aplikante. Mula sa nasabing bilang ng job seekers ay may higit 1,000 ang antimano ay tanggap na sa trabaho na kung saan ay 75. Ang taon sa mga job fair na ito, on the spot na meron nang nakakuha ng trabaho ng mahigit 66,000 individual. Iba pang kababayan natin nitong Enero, mahigit naman 9,000 katao po ang nag-apply at mahigit 1,000 naman ang hired on the spot. 75 nito ay 4P na beneficiary. Ipinahayag ng punong ekutibo na sadyang magagaling ang mga Pilipino dangan lang at kailangang mabigyan ng pagkakataong maalok ang mga ito ng hanap buhay. Kaya ang pagsasagawa ng job fair dadalhin, sabi ng Pangulo, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Palalakasin pa ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa Germany kasunod ng isinagawang pulong sa Munich. Sa nasabing pulong, kapwa nangako sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Germany Armed Forces Chief of Defense General Carsten Brewer na magtutulungan upang mabigyan ng solusyon ang anumang problema sa seguridad. Tinututukan sa pulong ang cyber warfare, military education, training at maritime cooperative activities. Bahagi pa rin ito ng malawakang hakbang ng Pilipinas na makipag-alyansa sa ibang bansa upang mapanatili ang katatagan ng Indo-Pacific region. Bukod sa Fever Express lane sa mga health center at ospital, paiigtingin na rin ng mga eskwelahan sa Quezon City ang clean-up drive at health education kontra dengue. Si Ray Ferrer na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Ipinag-utos na ng Quezon City Schools Division Office ang pagpapaigting sa kampanya kontra dengue sa mga paaralan sa lungsod. Sa inilabas na memorandum, obligado ang mga paaralan na magpatupad ng preventive at proactive measures upang maibsan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa mga paaralan at komunidad. Bago pa ideklara ang dengue outbreak ng Quezon City Government, aktibo na ang mga paaralan sa lungsod sa clean-up drive at health education. Prioridad ng LGU ang kalusugan ng mga mag-aaral, mga guro at staff ng mga paaralan, kung kaya't umapila ito sa mga magulang na bigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa lamok. Samantala, bukas na rin tuwing Sabado at Linggo ang mahigit 60 health centers sa Quezon City para masuri ang mga pasyente na posibleng may sakit na dengue. Nagtatag na rin ng Fever Express lane sa lahat ng mga health center at ospital upang mabilis na maasikaso ang may mga sakit. Mula sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer para sa Balitang Pambansa. Tuloy ang crackdown ng gobyerno laban sa mga iligal na pogo kung saan tinatarget ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang label na Zero Pogo sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz,
Nasa 100 small pogo operation na lang umano ang natitira sa bansa. Kasunod dito ng pagpapatupa ng total pogo ban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong isang buwan. Giit ng takot na umano ang mga pogo operators kaya't batid nila na ang mga palihim na mga operasyon na lang ang natitira ngayon sa bansa. Kamakailan na nailigtas ng PAOK ang 34 na Indonesia na pinilit umanong magtrabaho sa isang iligal na pogo sa Pasay. Nadakip din ang isang babaeng Chinese na si Liu Meng, 2 iba pang Chinese at isang Malaysian. May mga ebidensya din lumalabas na matinding torture sa isang biktima ng pogo operations kabilang ang panunutok ng baril at paggamit ng taser sa mga bihag. Balita mula sa Philippine News Agency, magiging cashless na o hindi natatanggap ng pera ang mga pangunahing expressway sa Luzon simula sa March 15. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nagtapos na ang ilang buwang dry run sa cashless o contactless transaction program. Ayon sa TRB, kailangang mayroong electronic toll collection o RFID ang mga sasakyan na dumadaan sa mga toll plaza. Nagbabala ang TRB na bibigyan ng show cause order ang mga sasakyan na walang RFID dahil sa paglabag sa No Valid ETC Device, No Entry Policy. Hinikayat ng TRB ang mga motorista na magpakapit ng RFID sa mga loading station sa loob at labas ng mga expressway. Mga motorista na nakatanggap ng plaka pagbumultahin ng LTO kapag hindi ikinabit ang license plate sa kanilang mga sasakyan. Si Ray Ferrer ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Pinaalalahanan ng Land Transportation Office ang mga motorista na ikabit ang plaka sa kanilang sasakyan. Pahayag ito ni LTO Chief Vigor Mendoza sa gitna ng maulat ng sadyang hindi kinakabit ng mga vehicle owner ang mga plaka kahit na ilabas na ito. Babala pa ni Mendoza na may kaakibat na multang 5,000 piso ang hindi pagkakabit ng plaka alinsunod sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Aminado si Mendoza na nagkaroon ng problema sa release ng mga plaka simula 2014 pero matagal nang natugunan ang backlog para sa 4-wheel motor vehicles. Pagtiyak pa ng LTO Chief na bago ang Hulyo ngayong taon, inaasahan na rin na mariresolba ang backlog sa plaka ng mga motorsiklo. Mula sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer para sa Balitang Pambansa. Mga persons deprived of liberty sa isang jail facility sa Mountain Province nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DSWD. Ito'y sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng kagawaran na layong matulungan ang mga PDL na kumita kahit nasa loob ng pasilidad. May Balitang Pambansa si Valerie Jane Taguba ng PIA Cordillera. Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga persons deprived of liberty or PDLs na nasa mga correctional facilities upang matulungan ng mga PDLs ng Mountain Province District Jail na magkaroon ng hanap buhay kahit na nasa loob sila ng pasilidad ay pinagkalooban sila ng livelihood assistance. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, tumanggap ang PDL Survivors Organization ng printing equipment para sa kanilang printing services. Pabaon ijay panag-i-guide kanyayo iti both the DSWD, the partner offices, BGMP, our local government units, saya atin tayo no dati pagbanagan na. The program is very significant to each and every one of us. This is a extraordinary program ng gobyerno. Napakaganda ng programa na ito. That there is a government that works. Ang livelihood project ay pinondohan ng 450,000 pesos. Inaasahang magbibigay ng karagdagang suporta ang DSWD sa loob ng 5 taon upang masustain ang programa. Parang hindi ko kayang i-explain ma'am, pero bahala na ang Diyos sa sa kanila dahil sa mga kabaitan nila. Kasi kahit po andito kami sa loob, hindi po nila kami pinabayaan. Maraming salamat na lang po sa kanila. Tumatanggap na sila ng orders para sa pag-imprinta ng t-shirt, tarpaulins, customized mugs at iba pang printing services.
Mula sa PIA Cordillera, Valerie Jane Taguba, Balitang Pambansa. Isang makabagong dairy farm ang planong itayo sa Ubay, Bohol sa ilalim ng Philippine Dairy Project, katuwang ang France-based consultancy na Philumsar. Nakipagsundo ang National Dairy Authority sa Philumsar para sa isang feasibility study na susuri kung kwalipikado ang proyekto sa concessional loan sa gobyerno ng France. Target ng nasabing proyekto na magkaroon ng dairy farm na kayang makapag-alaga ng higit 300 baka at magproseso ng hanggang 10 metric tons na gatas araw-araw. Gayun din ang pagtatayo ng milk collection at processing facilities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layo ng proyekto na palakasin ang produksyon ng lokal na gatas at maabot ang 5% milk sufficiency sa bansa pagsapit ng 2028. Samantala, abangan sa bagong Pilipinas ngayon ang isa na namang mainit na talakayan tungkol sa mga programa ng Department of Migrant Workers kasama si Secretary Hans Leo Kakdag. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa at tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan. Susunod na ang Rise and Shine Pilipinas.